So yun, okay, KJX, kamusta kayong lahat? At chill mode muna tayo today. So far, nag-trade daw kanina sa BTC. So cut loss ako kanina and then nakabawi naman ako ng pangalawa. So pangatlo, medyo tinitingnan ko muna yung pinaka-market natin ngayon, yung pinaka-graph. Okay, so ayan, nandito tayo ngayon. Relax muna ngayon. And then syempre, no, balitang BTC tayo today. So upo tayo ngayon at nag-check tayo ng market. So far, si BTC nag-drop kanina and then ngayon biglang bumalik siya sa 96. Okay? So pagbalik naman niya ng 96, mga kapatid, ang Ethereum ngayon ay biglang nagkakaroon ng sariling pump. Pero maliit pa lang naman to. Pero sa 1 hour time frame, ayun, bigla siyang nag-pump ng solid green. Okay? So far, syempre meron tayong holdings ng ETH, no? 3.0. 3 ETH ang holding natin. So actually kanina bibili pa sana ako ng 0.2. So kaya lang biglang nag-pump ng konti. So tingnan muna natin, baka biglang mag-drop. So doon tayo mag-bye mga kapatid. So ngayon, grabe yung usapan ngayon sa BTC. Kasi kung titingnan nyo, yung president ng Argentina, no, sinabi niya na magda-drop daw talaga ang Bitcoin. So maniniwala ba kayo doon? So yes, ako naman maniniwala ako na may drop ang Bitcoin, 'di ba? So hinihintay din ng lahat 'yan. 'Di ba? Bakit hinihintay ng lahat? Because of the bear market, 'di ba? So sabi nga natin, hindi natin alam kung kailan, baka mamaya bigla ang magkaroon ng bear market kaagad, 'di ba? Dahil hindi natin alam kung matutuloy pa yung mga cycle this year. Pero syempre ako, tulad ng sinabi ko noong nakaraan, para sa akin mag-i-start ang bear market by, I think, May, June, July, sinasabi ko na yan, no? So tingnan lang natin kung makuha yung presyo natin na 120 to 125. Pero maraming nagsasabi na 150 ang BTC, no? So walang makakapagsabi kung ano talaga presyo ng BTC at kung hanggang saan yung itataas niya ngayon, no, ngayong bull market, at kung kailan magsisimula ang bear market. Pero ako, yun lang yung guess ko, May, June, July, parang yun yung sa akin. Okay? So ngayon, meron pa ulit na news, no? Grabe naman. So ang news ngayon, kung makikita nyo, Pi Network, no? So pinapakita na nila yung sinasabi nila na presyo ng Pi Network, no? Kanina nasa 199 yan, no? Tapos biglang nag-drop ng 120. Sabi nila yan daw yung price, ha. So pero tayo, hindi pa tayo maniniwala diyan kasi syempre una, tingnan mo, wala yung circulating supply. Kung titingnan natin, trading volume niya, eto pa lang, wala pa namang, paano magkakaroon ng trading volume, hindi pa naman lumalabas yan sa market, 'di ba? Wala pa, hindi pa open ang mainnet. So total supply wala pa din. So hindi pa yan yung pinaka presyo, mga kapatid, 'di ba? So ang dami kasing nagsasabi na ang magiging price nito is tutumbasan niya si BTC. Naniniwala ba kayo doon? Ako syempre hindi ako naniniwala doon, mga una sa supply pa lang, 'di ba? So hindi niya pa kayang tapatan yan. Siguro someday, no, kapag ang BTC is nag-rug pull, 'di ba? Or maganda yung project niya, nag-burn siya ng sobrang daming token and alam mo na, 'di ba? Yun yung time. Pero ito, yung nangyayari ngayon is hindi pa yan good, no? Kaya nga tayo, sabi ko nga sa inyo, ang daming bashers, no? Hindi ako bashers ng Pi, okay? Hindi tayo bashers ng Pi. Tulad ng sinabi ko, may Pi din ako. Pero syempre, hindi tayo yung tipo na mag-expect ng sobrang taas, di ba? Katulad ngayon, tingnan mo yung mga attitude ngayon ng mga Pi Network na ibang members. Yung ibang members hindi kasi ang dami kong kakilala, wala na, may mga Pi, no, na mas marami pang Pi kaysa sa kanila, pero still alam nila, no. Katulad niya si Sir Luis, no. Kung mapapansin niyo, binash din siya, no. Nagsabi lang naman siya ng opinion niya, pero yung mga Pi kulto, yung mga Pi members na iba, no, na hindi mo alam kung saan nanggaling yung paniniwala nila, is talagang sa Feb 20 is matutumbasan ang presyo ng BTC. Pero sabi ko nga sa inyo, ewan ko kung ano yung paniniwala nila, pero nakakatakot yung paniniwala nila, no? Talagang Pi army talaga, no? Parang inaway yung K-pop, no? Parang inaway yung BTS tsaka ENHYPEN, yung mga ganun, no? Parang ganun yung tinuturing nila na si Pi, parang ganyan. No, pero yun nga sinasabi ko. Syempre, kung maging mataas naman ang presyo ng Pi, is matutuwa din tayo, 'di ba? So sabi ko nga sa iyo, may 2,100 Pi tayo, 2,100 lang. Kung mag 4,000 yun, hindi makakabili ako ng sports car, yung red,
di ba? Was yung sports car, yung red, di ba? So, yun lang, mga kapatid, no? So, nakikita natin ngayon, si BTC is nagda-drop, no? Pero tulad ng sinabi ko, no? 96, 97, 98 maglalaro yan tulad nung last video natin. So, tingnan natin mamayang gabi kung ano yung possible na mangyari dito. Pero, hopefully, maging maganda naman yung presyo ng PAI, no? Ako, tulad ng sinabi ko, nasa ano yan. Kung ako yung tatanungin, no? Nasa 10 pesos to 100 pesos. Yan yung ano, yan yung pinaka price ko ng PAI, no? So, yun lang yun. At syempre, marami din nagtatanong na wala daw pump and dump ang PAI. Merong pump and dump ang PAI. No, para lang masabi nyo na walang pump and dump yan, mga idol. Dapat, syempre, una, yung lock ng token, 'di ba? Dapat nandiyan diyan. So meron namang ganyan. May gradually na unlock ng token, 'di ba? Tapos pangalawa, syempre dapat yung pinaka pinaka para sa akin pinaka importante lang. Dapat may mga investor na malalaki, 'di ba? Kailangan niyo ng isang Michael Saylor, kailangan niyo ng isang BlackRock, kailangan niyo ng Grayscale. Kailangan nyo ng ganun kalaking investor, di ba? So, sabi nga natin, bago ka pumasok, yung lalabas ngayon na presyo ng PAI, at ito yung presyo na galing sa owner, no? Ayan yun, sa community ng PAI. So, tingnan natin kung gaano kataas, no? May pump and dump yan kasi papasok siya sa exchange. Okay? So, di ba? Sabi nila wala daw pump and dump. Meron yan kasi papasok nga sa exchange eh. Diba? Ayan yun, magkakaroon ng buy and sell. Sabi nila, paano pag walang nagbenta? Imposible yan, no? Maraming magbebenta. Bakit maraming magbebenta? Sige, sagutin na natin ngayon, okay? Bakit maraming magbebenta sa PAI? Sa tagal hinawakan yan, no? 6 years pinarm. Okay? So, maraming tao. I think, hindi ko lang alam kung ilan, 2 million, 3 million, ang may holdings ng PAI. So, sa tagal niyan, no? Sa tagal mini na yan, no, 2019. Imposible wala magbenta. Maraming matatandang holders ang PAI. Maraming mahihirap na tao ang holders ng PAI. Imposible na walang magbenta. Okay? Imposible na walang magbenta. At kapag may nagbenta dyan, lalo-lalo na, no, kapag yung mga malalaking holdings, no, possible mag-drop pa yung presyo ng PAI, di ba? So, matik naman kapag ang isang token is kakapasok lang sa exchange, talagang nilipad sila. Okay? And then, hihintayin natin mag-stable yung, mawala yung hype. Once na mawala yung hype niyan, diyan na magsisimula yung kahit papano, unti-unting pagbaba ng token. Diba? And then, tulad nga ng sinabi ko, ang mga cryptocurrency trader talaga at mga pro, yan yung mga hinihintay. No? Yung pagbaba ng token, doon sila bibili, tapos sabay magbebenta ng konting taas. Parang tulad ng ginawa ko sa Trump token, sa Melania token, 'di ba? Sa mga altcoins na nilalagay natin sa Telegram natin, 'di ba? Yung iba dito kasama ko sa Telegram, may mga altcoins tayo. Minsan sablay yung altcoins na binibigay natin, pero karaniwan naman is maganda yung profit ng altcoins na nilalapag natin. Okay? So, yun lang yun, no, mga idol, no. Sana yung yung hindi masamang mangarap 'di ba? Pero huwag ka mangharap nung parang too good to be true, diba? So, ganun lang yun, no? Karaniwan, aralin mo muna kung paano mag-KYC. Aralin mo muna kung paano mag-transfer. Okay? Kasi karaniwan sa inyo, hindi naman marunong mag-transfer. Diba? So, yun lang yun. Trade lang tayo ng trade at hangad naman natin na lahat kumita sa PAI Network, no? Tulad na sinabi ko, basher lang ako nung mga marites, no? Mga marites, yung, ewan ko ba, yung pinasukan yata ng marites ang PAI, no? Hindi cool to mga marites, no? So, grabe, tapos yung paniniwala, grabe. No? Pero naintindihan ko kayo, no? Kasi may mga nakita akong mga basher, kinlik ko yung profile. Tinitingnan ko, kasama yung anak nila, mahirap ang buhay. Yung iba, parang nasa bukid, tapos yung iba, maratanda na, no? Tapos yung iba, basta ganon. Kumbaga parang naiintindihan ko kung bakit sila basher, no? Kasi syempre, gusto nilang umangat sa buhay. At support tayo doon sa pag-angat nyo sa buhay. Okay? Saludo.